Sa latest vlog ni Peking Bombay ay sinabi niyang nasa Bukidnon parent sila. Ipinakita niyang nasa tuktok sila ng bundok, makikita din yung iba pang bundok sa paligid. Sinabi din ni Peking Bombay na yung lugar kung saan sila naroon ay hindi na mapapasok o madadaanan pa ng sasakyan kaya habol-habol na motor yung sinakyan nila papunta sa lugar. Nabanggit pa niyang iniwan nila ang sasakyan nila doon sa barangay. Nauna daw silang dalawa ni Mang Ile para tingnan kung maayos at walang problema ang pagpunta nila doon. Sinabi din ni Peking Bombay na papunta na sila Sir Paul at nakasakay na ng habol-habol. Ipinakita naman ni Peking Bombay ang motor na papaakyat at doon nakasakay si Madam Yula. Nabanggit din niyang tigisa lang ang pwedeng isakay ng motor doon. Makikita naman si Sir Paul na nakasakay sa motor na papaakyat din kasunod kay Madam Yula. At ang huling motor na papaakyat ay ang sinakyan ni Peter Paul. Ipinakita naman ni Peking Bombay ang buong kapaligiran at sinabi niyang napakaganda nito at makikita mo sa baba ang kanilang munisipyo. Itinuro din ni Peking Bombay ang lugar kung saan sila natutulog kagabi. Nabanggit pa niyang sobrang malawak ang kapatagan sa ibaba ng bundok. Sinabi din ni Peking Bombay na sobrang lawak ng maisan dito at yon talaga ang pangunahing hanap buhay ng taga rito, ang pagtatanim ng mais at palay pero mas marami talaga ang mais dahil mula doon sa kapatagan hanggang sa papaakyat ng bundok ay puro tanim na mais ang makikita at madadaanan. Ipinakita ni Peking Bombay ang mga kasama niya sa PB team na naglalakad papaakyat na ng bundok. Nabanggit din ni Peking Bombay na kasama nila ang mga driver ng motor na sinakyan ng PB team at sila parent ang sasakyan nila pauwi, para makarating kung saan nila iniwan ang kanilang sasakyan. Paakyat na nga si Peking Bombay sa tuktok at pinapakita niya si Peter Paul na nasa tuktok at nakapost na. Sinabi pa ni Peking Bombay na dito daw ang mga bahay ng mga kasamahan niyang mga katutubo. Nabanggit din niyang naiba na ang salita niya at hindi na niya maiintindihan ang mga sinasabi nila. Siguro daw ay dahil sobrang malayo na talaga ang lugar nila. Nasa taas na nga si Peking Bombay at sinabi niyang ipapakita niya ang itsura ng mga bahay ng mga katutubo. Nabanggit din nito na may 5 bahay lang ang nandoon. Makikitang may isang bahay na nakabubong ng yero at ang mga dingding naman nito ay gawa sa kawayan. Yung 4 na bahay naman ay gawa lang sa trapal. Sabi pati ni Peking Bombay na ang mga bahay na iyon ay may mga taong nakatira. Nabanggit din niyang sobrang ganda doon sa lugar at sa pagdungaw mo ay makikita mo sa baba ang buong municipality ng lugar. Sinabi pa niyang may bundok pa sa itaas at mas lalong maganda ang mga tanawin kung nandoon ka sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Nilapitan pa ni Peking Bombay ang mga bahay ng mga katutubo para maipakita ito sa mga manunood. Dagdag pa niya na simpleng bahay lang ang mga ito, may kusina at ang sala ay yun na din ang tulugan nila. Sunod niyang pinakita ang pangalawang bahay. Ang pangatlo kung saan nandoon si Peter Paul at si Madam Yula, nakisilong daw ang mga ito dahil umuulan. Ipinakita din ni Peking Bombay ang pang-4 na bahay, ganun pa rin ang itsura nito tulad ng iba, trapal na bubong at kahoy, kawayan at sako na dingding. Sinabi din ni Peking Bombay na sobrang mahirap ang sitwasyon ng mga katutubo doon. Ipinakita pati niya ang lagayan ng retwal ng mga katutubo. Nabanggit din ni Peking Bombay na noong una, noong hindi pa siya membro ng Seventh-day Adventist, noong hindi pa siya nagsisimba ay mayroon din silang lagayan ng retwal tulad ng pinapakita niya. Ipinaliwanag din ni Peking Bombay ang paraan ng retwal at kung paano sila magdasal. Sinabi niyang sa pagdadasal ay una mong tawagin ay ang mga taga-bantay ng mga kabundukan, mga nakatira sa baliti, mga nakatira sa tubig at sa mga bato. Dagdag pa ni Peking Bombay na pagkatapos nilang tawagin ang mga engkanto ay saka sila magdasal sa Panginoon. Mag-aalay daw sila ng mama, buyo, bunga, tabako at mga ilog, sa kanila sabihin ang kanilang mga hiling, madalas daw nila itong ginagawa lalo na pag may nagkakasakit sa kanila. Makikita naman si Sir Paul na sumasayaw sa tradisyonal na sayaw ng mga katutubo. Sinabi pa ni Peking Bombay kay Sir Paul na magaling itong sumayaw. Tapos na nga silang mamigay ng tulong sa mga katutubo at magpapalam na sila dahil tanghali na rin daw at gutom na sila. Ipinakita pa ni Peking Bombay ang daladala nitong isang pirasong saging at ibibigay na lang daw niya ito kay Sir Paul para hindi ito magutom. Nagpapasalamat naman ulit si Peking Bombay sa lahat na nanonood at sumusuporta sa buong PB team. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.